ngayong araw change career muna tayo. So ayan, nandito ako pala ako ngayon sa Marikina. Ayan, nagsiset up ako ng drone. Papalipad tayo ng drone ngayon. Ayan, in-unfold na natin yung drone natin. Tapos yung remote ay in-on ko na. Tapos sinaksak ko na yung battery ng drone. Ayan, in-on ko na siya dyan. Ayan. So habang in-on natin siya, antay tayo ng signal. Tapos ito, pupunta na tayo ngayon sa labas. Ayan o, yung tawag dito, yung El Sueño Events Place yan. Dito po yan sa Marikina. Ayun, so lalabas tayo ngayon. Habang nag-aantay tayo ng GPS satellite. So, ayun, papakita ko lang sa inyo tong lugar na to. Dito tayo sa El Sueño Events Place dito sa Marikina. Antay tayo ng signal ng GPS satellite. Kasi napakalaga po yun para para magkaroon ng home point yung drone natin bago natin siya papaliparin. Bali, itong drone pala natin na ginagamit ngayon ay ito yung DJI Mavic 3 Classic. Yung camera nito ay Hasselblad. Meron siyang night mode. So, maganda siya sa gabi din. Maganda din siya sa gabi. Maliwanag po yung camera niya. DJI kasi siya. So, ayan, may signal na tayo. May GPS satellite na siya. So, ayan, papakita ko sa inyo paano mag-take off. So, kailangan natin sanayin mag-hand take off para mas safe yung drone para hindi siya madumihan. Kapag nasa lapag kasi natin siya pinalipad, may tendency na malikabukan, makaigop ng ganyan, mga dumi. So, ayan, ayan po yun, yung drone natin. Pasok na po tayo sa loob para hindi tayo makita sa camera. So, ayan, para sa akin, safe naman to kahit hindi natin siya Basta, yun nga, for safety lang. Ako kasi sanay na ako na ganyan na, actually, kailangan natin gumamit dapat ng visual line of sight. Yung kung tawagin para in-on ko na yung sensor. Napakalaking bagay po na i-on natin yung sensor ng drone. O, ayan po. So, ayan, nag-i-start na ako mag-taking ng video niyan. Nagre-record na ako niyan para dun sa gagawing ads ng client para sa ads nila. Ayan. So, ayan, nag-pull out muna ako. Pull out. Ayan. So, baka pala sakaling may naghahanap ng drone operator, pwede niyo po akong kontakin. I-chat niyo lang po ako. Direct message niyo lang po ako dito sa FB page natin. So, in any event po, gaya nito, recording, live feed, or basta kahit anong drone service, tapos aerial survey of property ganyan, sa real estate, and mapping, 2D mapping. Ayan, kung kailangan nyo ng service ko, i-chat nyo po ako So pag-usapan po natin yung price. So ayan, nag-orbit na ako niyan yung time na yan. Ako pala ay licensed drone operator sa mga hindi pa nakakaalam. Ang license ko po ay syempre from CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. So kailangan kasi yan kapag magpapalipad tayo ng drone, usually lalo na kapag sa commercial, kakatapos lang pala namin kumain yan. Busog na busog kami yan nung time na yan. Pinakain kami ng pinakain. Kasi may catering kasi. Usually pag itong mga event, free food and drinks. So walang problemahin sa pagkain. Ayan, ito naman ngayon, pinapababa na natin yung drone. Lobat na kasi yung battery ng drone natin. Kailangan mga at least 25 or 30%. Ayan, kailangan nakababa na yung drone natin. Usually nga yung iba 30% para safe na rin. Safety sa drone natin. Ayan, hand catch tayo. So yun, kailangan na sasaluin mo lang siya sa ilalim. Pero may proper na technique dyan para magawa natin yan. Kasi delikado, baka matamaan tayo na propeller yan pag nagkamali tayo ng hand catch. So, kailangan mag-practice. Kung mayroon kayong kakilala na expert pagdating sa ganito, pagpapalipad ng drone, kailangan din natin mag-explore, manood sa YouTube or paturo para safe na rin. Kasi delikado, baka matamaan tayo ng propeller niyan. Sugat ka talaga niyan. Tapos pwede ka pang makadisgrasya. Tapos dito pala sa part na to, napapansin nyo, gumigewang-gewang yung drone. Tinetesting ko kasi yung kanyang controller kung gumagana. Yung kanyang yaw pitch, yung up and down. Ayan, tapos check ko na rin yung camera para sigurado na good condition yung drone natin bago natin siya ilayo. So napakalaking bagay po yun, yung magkaroon tayo ng pre-flight checklist kung tawagin sa pagpapalipad ng drone. Ayan, papakita ko ulit sa inyo paano mag-hand catch. Dapat overhead para safe. So yun lang. Ayan po, El Sueño Private Resort. Ito po yan sa Marikina. Kaya sa mga merong gaganapin na event, ayan po, pabook na kayo. Maganda loob nito, maganda. May swimming pool din siya. May chandelier dun sa loob. Pumasok kasi kami dun. Tapos, ayan po, yung swimming pool niya. Pambata yung swimming pool niya. Pero, okay na rin. Pero sabi nila may 6 feet yata dyan. Hindi ko lang sure kasi hindi naman kami naligo. Yung mga nakita na namin naligo, yung iba yung mga bata. Tapos, ayan po yung itsura ng labas. Ayan po, may maganda ditong kubo-kubo. Ayan, yung parang Chinese, or ano ba yan, parang ibang bansa yung itsura niya. Tapos, may mga parking din po dito. Di ko lang, siguro makapag-park dito, mga at least 15 na sasakyan, mga ganun, 15 to 20 siguro.